Tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 20 sa versikulo 12. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, sa gayong mabubuhay kayo ng matagal sa lupain ibinigay ko sa inyo. So, ang verse na ito ay tungkol sa paggalang sa magulang. Pero alam nyo, halimbawa, paano naman kung wala ka ng magulang? Kung patay na ang iyong nanay, patay na rin yung iyong tatay. So, ulila ka ng lubos. So, sino na lang ang pwede mong tawaging magulang? Alam nyo kasi, sa panahon natin ngayon, yung mga leader nyo, yung mga cell group leader nyo, yung senior pastor nyo, o yung network leader nyo, sila ang maaari natin ituring na magulang spiritually. Pero kung may magulang ka pa naman biologically or physically, so igalang nyo pa rin sila. Regardless kung gaano man sila, maybe ang iba sa kanila prodigal dad or prodigal mom or maybe ng ibang bahay. Pero kailangan nyo pa rin sila igalang. At syempre hindi sila perfecto. Tao rin sila nagkakamali. Maybe yung nanay mo super daldalera, pero kailangan mo pa rin siya igalang. Lalo na kung ang nanay mo ay dumadaan doon sa tinatawag na postpartum depression. So kapag ang nanay nyo bagong panganak tapos mga ilang buwan, nakikita nyo parang palaging balisa. So postpartum depression yan. So kailangan nyo pa rin sila igalang kahit na paiba-iba ang kanilang mood. Ako panganay ako. Kaya yung nanay ko nung siya ay nagbuntis at nanganak, so pagkatapos nun alam ko na may postpartum depression. Kaya kahit na paiba-iba mood ni mami, iniintindi ko na lang. Or baka ang tatay mo ay nai-stress na sa kanyang work kaya palaging lasing. So kailangan nyo pa rin sila intindihin. Ako yung tatay ko missing, pero ginagalang ko pa rin siya. Regardless ng situation o ano man mangyayari, kailangan nyo pa rin silang igalang. Kasi magulang sila at iba ang pinagdadaanan nila kumpara sa mga anak. Come what may happen, parents nyo pa rin sila. Kahit na sila ay palpak pang minsan.